Naghahanap ka ba ng mandali ang ulam na masustansya na gamit ay kangkong? So tara, wala na patumpik-tumpik pa. Hiwain lang ninyo ang inyong kangkong na haba ng gusto ninyo. At syempre tanggalin natin yung mga dahon sa mga stems na hindi na natin kailangan. Ito muna yung inuuna ko. Mas maganda kasi kung ito muna yung uunahin natin para maibabad natin ito sa tubig. Magpainit muna tayo ng ating kawali over medium heat. So gumamit nga pala ako na dito ng tuna. Dinirect ko na yung pinaka-oil nito. So ito yung gagamitin natin. Konti lang. Nataka kayo medyo marami kasi gumamit ako ng 425 grams na tuna in can. Ito ay optional lang, butter. Tira-tira ko lang to kahapon. Meron ako ditong teriyaki sauce. Kung wala kayo nito, pwede namang oyster sauce plus soy sauce. Konti lang. Isang Yakult ang gagamitin natin dito. Ito guys, uunahan ko na kayo. Ang purpose ko sa paggamit ng Yakult dito ay pampalasa at pampatamis. So ngayon, hindi ko muna dito habol ang probiotic benefits. Kasi ang dami nag-comment sa akin nakaraan na gumawa din ako ng kangkong recipe na gamit ko ang Yakult. Kesyo, hindi na daw healthy. Kung gusto niyo talaga makakuha ng full benefits ng probiotic, ay kumain kayo ng curd o yogurt na unflavored. Hindi porket nakasanayan na natin na Yakult kesyo maraming probiotic. Yes, marami talagang probiotic ang Yakult. Pero, it contains almost 1 tablespoon of sugar sa maliit na bote lang. Kumbaga sa maraming beses yun sa paggawa ng tama. Kapag may nakita lang kayong isang mali, doon tayo magpo-focus. Ang mahirap pa, hahanap tayo ng kakampi. Ay, ano ba yan? Nasaan na ba tayo? So, ito nga pala yung aking gatas na 1/2 cup. Yung kalahati lang muna nilagay ko. At yung natira ay nalagay ako dito ng 1 tablespoon ng harina. Ito ay slurry at ito ay gagamitin natin pampalapot dito. Sure na durog ha. Ilagay na natin. Slurry po yan. Guys, again, isimmer lang natin ito for 1 to 2 minutes. Diba? Sa pagluto nito ay kailangan ay saglit lang para ma-maintain yung freshness ng kangkong. At the same time kasi yung tuna natin na ginamit dito ay mga pre-cook na naman yan. Kaya okay lang kahit mga 5 minutes lang. Sa mga nagda-diet, pwede itong i-partner ng lettuce. Sa mga bata, syempre, kanin or bread. At pwede itong ipalaman. Ako, masarap to pang palaman, pang breakfast, at syempre, ulam. Ang sarap. Siguro naluto na natin yung mga probiotic or benefits ng Yakult. Pero I suggest na gamitin lang natin ito kung gusto nyo na pampatamis dito sa ating mga ulam instead na asukal. Guys, napakasarap guys. Hindi siya lasang Yakult, kundi para siya naging mas creamy pa yung dating ng ating ulam. So yun po guys, maraming salamat sa inyo lahat. Bye! Kung meron po kayong request dito, pakicomment naman sa comment box section.